Good morning! Sa mga po, good morning! Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. At tayo po ay nasa first Sunday ng huling buwan ng 2025. Ito po, nawa ang bawat isa ay kumbaga ay nagre-reflect na ano ba yung mga bagay na nagawa ko, na natapos ko, at ano yung mga bagay na hindi yata natapos. Sana ay pinapadalangin po natin. Ano naman kaya ang direksyon ng Panginoon sa atin sa susunod na taon? Ano po? Tayo po'y magpuri pagpasalamat sa Panginoon sapagkat God has sustained us, ano po, by His grace, ano po, sa buong isang taon po ng 2025. At salamat sa inyong lahat sa patuloy na inyong pong pagpapauna, no, pagbibigay ng oras sa ating pong Panginoon. And I'm sure ngayon pong taon ito ay maraming itinuro sa atin ng Panginoon. Ano po? Na siya pwede natin maging baon sa pagharap po natin sa 2026. So, ngayon pong umaga, inihiling ko pong bawat isa na tayo po sa hindi. Basahin po natin ang Luke chapter 1, verses 11 to 13. Luke chapter 1, verses 11 to 13. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Begin. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Pagkasalita. Tayo ay manalangin. Nagilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpupulit ng papasalamat dahil sa buhay na inyo po pinagkaloob sa atin. Salamat din sa kaligtasan na libre na inyo po pinagkaloob sa atin. Salamat po sa Panginoong Jesucristo na inyo pong sinugo sa mundong ito 2,000 years ago para kami, Panginoon, iligtas. Buwan, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. Iligtas kami, Panginoon, sa impyerno. At ngayon, Panginoong umaga, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami na mas magkaroon ng malalim at mataas na pananaw sa kanyang Panginoon unang pagdating dito. At kami, Panginoon, ay magpasalamat, magpuri at patuloy na magtapat sa Panginoon sapagkat ito po ay pagpapakita ng inyo pong pagmamahal, pagkalinga sa bawat isa sa amin. Sa kabila na kami, Panginoon, ay karapat-dapat para sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na maipahayag ang aming pasasalamat sa pamamagitan po ng pakikinig at pagdawa at paggawa ng salita mo na marinig namin ngayon. Kaming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na kayo. So ngayon po ay December na at alam po natin na dito sa Pilipinas ay nagsisimula ang Kapaskuhan or ang Christmas season, pagpasok ng mga bear months, no, simula ng September. Ano po? Pero kung inyo pong mapapansin at maobserbahan, no, habang palapit ng December, ano po ay pasikip na ang traffic, no? Padami na ng padami ang mga tao, di po ba? At sabi po nila, mayroong dalawang reaksyon. Ang tao, pag darating daw ang Pasko, okay? Ang una na reaction ay masaya, no? Excited, no? Ganito bang inyong nagiging reaction pagka darating na o papasok na po ang bear months? Kayo ay masaya? No? Okay. Masaya ang mga tao, no? Pagka papasok na yung bear months or Kapaskuhan. Kasi ang ibig sabihin niyan ay merong bonus. Di ba? At yung iba hindi lamang merong 13-month pay, meron yung iba 40, meron pang 50. Di ba? So talagang nakakatuwa, no? Pagka alam mo may bonus na darating. Ang pangalawa daw na dahilan ay yung mga regalo. Di po ba? Nung umattend ako ng aming alumni homecoming, may palabalutan, sabi ko hindi ako nananalo sa mga raffle, no? Maraming beses na ako sumali sa raffle, hindi ako mabulot-bulot, no? Pero surprisingly, that night, ako ay nabulot. At excited ako, natuwa ako. Dahil sabi ko, ano kaya ang matatanggap ko? No? Kasi merong
May tatamaan na 1,000 pesos, no? May tatamaan na 500 pesos, may tatamaan na blender, no? At may iba pa. Merong mga gift check. So sabi ko, okay, tatamaan ko doon. No? At ang tatamaan ko doon ay blender. Pangatlong blender. But anyway, salamat sa Panginoon. Exciting. No? Pagka may mga gifts, no? Mamaya sa ating pong Christmas party, meron tayong exchange gifts. At exciting kasi, ano kaya yung matatanggap natin? Di ko ba? Nakakatuwa. Kahit na hindi ganun kamahal, no? Pero yung alam mo na may matatanggap ka, ay nakakatuwa ko yan. Pangatlo ay reunions. Di ba? Exciting pag-uwi ka sa province, no? May mga kabi-kabila reunions, may family reunions, may class reunions, no? At ako, excited ako pagka may mga reunions. Although yung iba ayaw nilang pumunta. Alam niyo kung bakit? Yung iba, alam ko, ayaw pumunta kasi makikita yung ex. No? Yung iba naman, ayaw pumunta kasi hindi siya naging successful sa kanyang buhay. At parang nahihiya sila na pag nagkita-kita sila, no? Kita mo, parada yung mga sasakyan, no? Tapos ikaw, lakad ka na, okay, naka-tricycle. So may mga alam ko ako na gano'n, no? Ayaw attend. Or sa mga reunions po na na-attendan ko, siguro 5 times na kaming nag-reunion simula nung graduate ako nung high school. Meron akong 3 kaklase na minsan hindi ko na nakita. So 35 years na akong graduate nung high school. So 35 years ko na rin sila hindi nakikita. Hindi ko alam kung patay na sila or nagtatago lang. Basta ang narinig ko lang, ayaw nilang umatay. Okay? Pero sa mga reunions, excited tayo. No? Kasi makikita mo yung mga matagal mo nang hindi nakikita. No? Makakakwentuhan, mag-reconnect po ulit kayo. Pangapat ay vacation. No? Ito ay isa sa mga nakakatuwa. Pag Pasko kasi sa mga nagtatrabaho at least 2 days, no? Sa mga estudyante ay 2 weeks. Sa amin nun sa Bible School, ang aming pong Christmas vacation ay 1 buwan. Kaya talagang excited kami basta Christmas vacation or Christmas season. No? Yung iba, dami-dami ng mga pinabook kung saan-saan. Diba? Out of the country, no? Out of town, out of the house. Okay? Exciting. And then ang panghuli, of course, sana naman, mga kapatid, ang nagpapa-excite sa atin ng Christmas is we will celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. Okay? And this is the only reason for the season, ikata. No? Ito ang dahilan kung bakit tayo may mga bakasyon, may mga ganito, because of the Lord Jesus Christ. So ito po ang una na reaksyon ng mga tao pagka papasok na yung bare months, no? Yung Christmas seasons, no? Because of these things. Ngayon, yung pangalawang reaction naman ay ito. Hindi ko alam kung ito ang inyong reaction o nararamdaman sa oras na. Pero, ang dahilan daw kung bakit nai-stress ang mga tao pagpapasok ng bare months ay because of financial pressure. No? Naku, gastusan na naman to. No? Mangungutang na naman ako, panghanda, pangregalo, pambigay sa mga inaanak. Di ba? So, yung iba, naririnig ko sa TV, magtago na. Magtago na yung mga ninong at mga nina. Di ba? Sapagkat, pag darating yung Pasko, naku, kailangan ng gastos dito. Pangalawa, family tensions. Okay? Sa mga reunions, ewan ko sa inyo, no? Pero may mga magkakamag-anak na hindi, in good terms. Ayaw magkita-kita. No? Parang, aatin ba yung siga nito? Pag matay dyan, hindi ako aatin. Nakarinig na ba kayo ng ganong family reunions? Kulang yun kasi ayaw nilang magkasama-sama. Alam niyo po kami magkakapatid, pagka kami nag-reunion, dapat 3 days lang. No? 3 days lang kami magkakasama. Ika-4th day, mag-aaway-away na kami. Kasi wala nang mga pera. No? Mag-aasahan na. Pero pagka 3 days, yun, medyo marami pang gastos. Okay? So,
family tensions, kung bakit ayaw nila na ang ito mga bear months. Next ay loneliness. Okay? Alam niyo po, na isa sa mga ayaw ng mga tao, bakit ayaw nila ng Pasko, ay yung mag-isa lang sila. Walang jowa. O kaya kami break lang. Okay? Or, ito po, ramdam ko ito nung nasa abroad. No? Pagka yung mag-isa ka lang doon sa abroad, yung alam mo, dito sa Pilipinas, kung gaano kasaya ang celebration, no? Ay, pag mag-isa ka lang doon, no? Lalo na pagka kayo ay nasa bandang Europe, ang mga tao po doon ay hindi ganun ka-festive katulad po natin mga kapatid pag-celebrate. Kaya nakakalungkot. In fact, sa Switzerland po, no? Sa magandang lugar na napuntahan ko. Pero alam niyo po ba yung lugar na yun? Ang dami nagpapakamatay pagka winter. No? Bakit? Sa lungkot. No? Kasi imagine, kahit na ang daming snow doon, yun mo, for 2 weeks, kita mo lang puro puti. No? The first 3 days, nakakakuha yun na wow, puti. Pero 2 weeks, no, tapos patay ang mga dahon, no? Patay ang mga puno. Talagang nakakalungkot. Tapos pag-isa ka lang. Kaya grabe, nakaka-stress yung pag-iisa. And then, ang sunod po ay, di ba pagka December, pagpasok ng December, hapitan na yan, no? Dami ng trabaho, dami ng kailangan reports. At ang mga tao ay may init ang mga ulo. Kasi kailangan matapos ang mga trabaho. Pagka mabagal yung iyong mga kasamahan, no, ay nakakaya mo, di ba? Mabagal ka. And then sa mga estudyante, di ba? Sa mga estudyante, ay bago magbakasyon, exam muna. Ano? Which is masarap din naman. Para wala ka nang iniisip na kailangang review, o exam, pagpasok mo. Okay? So, increased workload, kaya ayaw maraming mga tao ang December, okay, or burn months, or Christmas season. At ang panghuli, utang. Di po ba? Pagdating ng January, ibang mga tao ay, oh no, ang dami no, inutang. No, pinanghanda, pinanggayalo, pinangbakasyon. No, yung mga credit cards natin, di ba? Ay lalagdakin tayo sa dami ng utang, dami ng bayan. Kaya yun ang dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao pagka darating ang bear months. Ngayon mga kapatid, alin tayo dyan? No? What is real to you? Pag darating po ang December, no? Tayo po ba ay natutuwa? O tayo ay nai-stress? No? Anxious ba tayo pagka darating ang Kapaskuhan? O tayo po ay nagagalak, tayo po ay natutuwa, tayo po ay nabubuhay, tayo po ay sumisigla sapagkat atin po isa-celebrate ang kapanganakan ng Panginoon Jesus. Well, hindi ko po alam at hindi ko nakikita kung ano ang nasa puso ninyo, kung ano ang mga iniwan ninyo na loads sa inyong pong mga bahay, ano ang inyong mga pinag-usapan along the way, at ano ang inyong mga plano these following days. Ano po? But mga kapatid, ngayon po umaga, nais ko po makita natin, there will be times na talagang hindi natin maiiwasan na maging anxious tayo. Sa komersyalismo ng Kapaskuhan, kahit tayo po mga mananampalataya, no? Honestly speaking, tayo po ay naapektuhan ng ganitong pakiramdam. Di po ba? Tayo po ay natatakot, no? Tayo po ay nagugulumihan. We worry. Kaya, lalo na ngayon po, gaya sabi ko kanina, sa nangyayari po sa ating bansa, no po, ang daming nakawan, no, sa gobyerno. So parang hindi nakakatuwa, no? Tapos, ang sabi pa ng DTI, 500 pesos, pwede na sa Noche Buena. So parang ang galit ng mga tao doon, bakit pitipirin, no? Ang Noche Buena, ang Noche Buena,
supposedly ay piyesta. Okay? So, mga kapatid, ngayon po umaga, alam niyo po ba, noong unang Pasko, bago dumating ang Panginoon sa Kristo, alam niyo po ba na ang pakiramdam ng mga tao doon ay hindi masaya? They are stressed. They were stressed. They were anxious. Alam niyo po pa kung bakit? Sapagkat noong unang panahon, noong panahon na dumating ang Panginoon sa Kristo, Israel was under the Roman government, the Roman Empire. At alam po ninyo, walang ginawa ang mga Roman soldiers, kundi pahirapan ang mga Israelites. At ang nakakalungkot po at nakaka-stress during that time, mga kapatid, ay yung, ano bang mararamdaman ninyo kung halimbawa, ano po ang mararamdaman nyo kung halimbawa sa inyong bansa, kayo ay second class. At ang first class ay yung mga dayuhan. Yan po ang nangyari dito po sa bansang Israel noong panahon ay panganak ang Panginoon sa Kristo. Dahil sila ay under sa Roman rule. Sila po ay nasakop ng ng Roman Empire. Second class ang mga Israelites sa sarili ng bansa. Sabi nga nung siguro narinig nila ito, parang ang dayuhan sa sarili ng bansa. Wala kang karapatan. Hindi ka pwedeng mag-impose ng gusto mo. Walang freedom of speech. Okay? Walang kahit anumang rights. Ang mga native. Ang may karapatan lang ay yung mga nanakop sa kanila. Ang hirap nun, di ba? At alam nyo, ang mga Israelites, sanay sila na pagka merong umaapi sa kanila, pag tumawag sila sa Diyos, nandiyan agad ang tulong. May prophet agad na ipapadala ang Panginoon. Pero dito po, mga kapatid, they were very anxious, very scared. Sapagkat for 400 years, na sinakop ang Israel ng iba't ibang malalakas na mga bansa. Walang tulong ng Panginoon. Walang instruction ng Panginoon. Walang propeta na pinadala ang Panginoon. For 400 years. Biro niyo po yun. Hindi ko matatakot. So, bago dumating ang Panginoon sa Kristo, the Israelites were scared. They are afraid. Hindi nila alam kung buhay pa sila bukas. Hindi nila alam kung may ikakabuhay pa ba sila sa susunod na taon. Sapagkat ganun katindi, ganun ka-cruel ang Roman government during. At napakaganda po nitong timing na ito ng pagpapakita. Itong encounter ni Zechariah at ng angel of the Lord. Yung anghel ng Panginoon. At ngayon umaga mga kapatid, I'm sure na i-experience din natin na parang hindi yata ako napapakinggan ng Panginoon. Parang tahimik yata ang Panginoon. Bakit hindi tinutugon yung aking mga panalangin? Tama naman ang motibo ko. Bakit hindi sinasagot ng Panginoon yung matagal ko nang ipinagdahasal? Di ba? At dahil po doon, parang nangangamba tayo, tayo po ay nag-worry, nangangamba, na baka kinalimutan na o iniwanan na tayo ng Panginoon. Ngayong umaga, nawa as we celebrate Christmas, as we anticipate the celebration of Christ's birth, nawa ito pong tema natin ngayon kung December ay matanim sa puso't isipan natin. Sapagkat ang dahilan kung bakit may Pasko, sapagkat gusto sabihin ng Panginoon sa inyo at sa amin, don't be afraid. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok, sa mga uncertainties na mararanasan natin. Sapagkat yan po
ang dahilan kung bakit sinugot ng Panginoon, no, ang Panginoon sa Kristo dito, 2,000 years ago. Tell each one of us, and to make us experience na dapat hindi tayo manakot. Kaya ngayong umaga, kung meron po tayong worry sa ating buhay, pangamba o takot, ito po ang nawa ay paalala sa atin. Don't be afraid. Pinamagagat ko po ang ating mensahe ngayong gabi, ngayong umaga. Don't be afraid, just believe. No? Don't be afraid, just believe. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Don't be afraid, just believe. Okay, sabihin po natin yan sa ating sarili, sabihin po natin yan sa ating mga katabi, kung tayo po ay may nararamdaman na takot. No? Sa kung ano ang mangyayari, no, sa kinabukasan. Don't be afraid, just believe. At yan po ang dahilan kung bakit nagpakita, no, itong anghel ng Panginoon kay Zechariah. Sino ba itong si Zechariah? Ito pong ating pag-aaralan ay pamula Luke chapter 1 verses 5 to 25. Pero binasa lang natin yung 11 to 13 sapagkat yun po ang summary nito pong passage na ito na ating pong pag-aaralan. So, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, meron pong mag-asawa, pangalan ay Zechariah at saka si Elizabeth. Ito po. At ito po, si Zechariah at si Elizabeth, ito po ay buhat sa lahi ni Aaron. Kilala niyo si Aaron? Si Aaron, kapatid ni Moses. At itong si Moses at si Aaron, buhat sa lahi ni Levi. No? Na ito po ay anak ni Jacob. Ang ibig sabihin, itong si Zechariah at saka si Elizabeth, ito po ay legitimate 100% na Hudyo, no? Na Israelite, na Hebreo. At ang kanila pong pinanggaling ng lahi, no, yung Levi, they are exclusively, no, ang kanilang work exclusively to worship the Lord. Okay? Ito yung mga lahi ng mga priest. Kung sa panahon natin, lahi ng mga pastor ito, mga naglilingkod sa Panginoon. Okay? So, makikita po natin na napaka-special po ng posisyon, no? At lahi o ng race dito, o ng tribe dito po dalawang ito. But they have a problem. Kung naman sila naglilingkod ng tapat, they have a problem, wala silang anak. At ang pangalawang problema, bukod sa wala silang anak, matanda na sila. No? So, alam niyo po sa bawat magpapakasal, mag-aasawa, isa sa nasa isip, ano, ay yung, kaya ako mag-aasawa, ay gusto kong magbuo ng pamilya. No? Kahit magkaroon ka ng isang anak, okay na yun. No? Sa panahon natin ngayon, isa o dalawa, okay na. Diba? Pagka nakabalita tayo na 4 ang anak, kung 6 ang anak, grabe naman, ang dami mong anak. Samantalang nung panahon namin, nung panahon ng mga magulang ko, paramihan daw talaga sila. No? Siyang kami, no? Yung iba, 13, sino pastorat, 13, di ba? Meron pa akong nabasa, yung anak, yung tatay ni Radman, kilala niyo ba si Dennis Radman? Na dito sa Pilipinas yung tatay niya. Alam niyo ba kung ilan anak doon? 47. So, hindi na po ganun kaganda ang lalaki, pero ang dami na anak. Pero yun nga po, mga kapatid, ang pangarap ng mag-aasawa, ng babae at ng lalaki, kung bakit mag-aasawa siya, ay para magkapamilya, magkaanak. Kaya lang, ito pong dalawang ito, no? Sa kabila ng kanilang katapatan, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, ang sabi po dito, si Elizabeth ay baog. She was barren. Kumbaga parang matatanggap pa nila siguro kung ano ba, hindi magkaanak dahil stress na, no? Or may ibang issue. Pero yung i-declare ka na baog ka, no?
Nakakapanghina yun. Nakakalungkot yun. At, kumbaga pwede mo bang sisihin ang Panginoon na, Lord, bakit naman? Nagtatapat naman ako maglingkod sa inyo. Pero bakit ganito? Ang, bawa, si Zechariah, bakit ganito naman ang naging asawa ko? Bakit pala? Di po ba? At dito po, mababasa din natin that Zechariah is always praying, or was always praying, that he will have a son. Sana magkaanak ko siya. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, when you are anxious, when you are afraid, many times, meron po tayong nakakaligtaan na tatlong bagay sa Panginoon. No? At the moment na makalimutan niyo po itong tatlong bagay na kailangan ma-experience at ipakita ng Panginoon sa atin, all the more tayo po ay mag-worry, all the more tayo po ay matatakot. At ito po ang worst, pagka nanatili tayo nangangamba at natatakot, tayo po ay susuway sa ating po Panginoon. And the moment we just obey the Lord, mas lalo pong lalala, sasama ang ating po mga buhay. Ngayon po nga umaga, may tatlong na assurances ang Panginoon. Noong nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Zechariah, na itong tatlong assurances na ito, kailangan ipakita ulit ito ng Panginoon, kailangan niyang iparamdam ito kay Zechariah para bumalik, no? Para mas maging matibay ang kanya pong pananampalataya sa Panginoon. At ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong sabihin dito sa inyo, ngayon po ay December na. Ngayon po ay December na, last month of the year. Hindi ko po alam kung ang inyong momentum, no? Ang inyong sigla ay ganun pa rin katulad ng January. Hindi ko po alam kung paubos na, no? Paubos na ng paubos ang inyong momentum. Hindi ko po alam kung kayo ay nagre-relax na sa inyong pong pananampalataya. No? Hindi ko po alam kung ibinaba nyo na yun yung guard, no? Sa ating pong kalaban. Sapagkat alam niyo po, dyan yan ang mga binabantayan ng job mo. No? Yung ikaw ay relax na. No? Hindi mo na siniseryoso ang ating pananampalataya. Hindi na natin siniseryoso yung pagbabasa natin ng Word of God. No? Hindi na natin siniseryoso yung ating pananalangin. Hindi na natin siniseryoso yung pagpunta natin sa church. Hindi na natin siniseryoso yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Hindi na natin siniseryoso yung pamumuhay natin na naayon sa salita ng Panginoon. Nakakapatid, ngayon pa, nawa ang mensahe natin ito pong don't be afraid, just be. Ay magpaalala sa atin na kahit mapatapos na ang taon ito, sana yung communication pa rin natin sa Panginoon ay matibay, no? Ay madalas. Hindi po tayo nag-relax sa ating pong Panginoon. Kasi na, the moment na mag-relax po tayo, yan po ang panahon na atake ang ating pong kalaban. Diyan po tayo masisira. Alam niyo po sa Bible School, sa akin pong pinasukan, mas marami ang nadidisiplina. No? Nadidisiplina. Pagkat sinabi kong nadidisiplina sa amin, ang ibig sabihin may ginawang mali, kaya hindi papag-graduating. No? Madalas, ang gusto ko po kinuha ay yung Bachelor of Theology, 6 years po yun. 5 years sa loob, 1 year internship sa labas. No? I-assign kayo sa malayong simbahan para magpasnog mo. At alam po ninyo, madalas, hindi nakakagraduate yung intern na yun. So, nagkakamali siya. Kasi March ang graduation noon. January, nabidisiplina siya. Nakagawa siya ng kasalanan na magdi-disqualify sa kanya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sabi, ang evaluation ng discipline na committee, sapagkat yung January to March, kung baga sa takbuhan, last lap na yun.
Kaya maraming nagre-relax na. No? Pabanjing-banjing na lang. Kasi malapit ako matapos. Pero yun yan, doon umaatake ako. Kaya mga kapatid, nawa ito pong last lap natin. Last month, let us finish strong. Diba? Panatilihin po natin yung ating connection sa ating pong Panginoon. Huwag natin i-prioritize yun. Priority talaga natin ang Panginoon. May tatlong assurances na ipinakita, ipinaalala ang Panginoon dito po kay Zechariah. Sapagkat marahil, imagine for 400 years, no, 16 generation had passed, walang mensahe ang Panginoon sa mga Israelites sa kabila ng kanilang mga pagsubok, paghihirap na nararanasan. No? At marahil ito po si Zechariah, maybe 70 to 80 years old, kasi sabi dito, matandaan sila. Past the age of childbearing na si Elizabeth. Okay? Yung kanyang asawa. So, bakit mga ganun ang kanyang edad? No? Mga 60 to 70. At doon sa kanyang paglilingkod, no? Yung sa kanyang bibigay ng offering sa Panginoon, naniniwala ako na parang naging ritual na lang. Kasi parang wala namang boses ang Panginoon na naririnig kami. Walang instruction. Pero mga kapatid, nung suddenly, after 400 years, nagpakita ang angel of the Lord kay Zechariah. Ito po ang number one assurance na pinakita niya. God's divine presence. No? Ang presensya ng Panginoon, no? Ipinakita niya. Right? Alam niyo po ba, sa isang tao na natatakot, sa isang tao na nangangamba, madalas yung presensya ang kumakalma, nagpapakalma. Pagka ito ay may kasama. Di ba? I think, naikwento ko na ito sa inyo noon. I think ito ay sa MP3 ko nasabi. Noong one time kami sinama ako ng tatay ko sa bukid. Naka-tricycle kami. At iniwan niya ako doon sa aming bodega. Sabi niya sa akin, dito ka muna, babalik ako. Babalik ako. So, umulang ako doon, umulan ng malakas, siguro mga 1 oras na, tapos hindi pa rin bumabalik yung tatay ko. So, umiyak na ako, natatakot na ako. Sabi ko, baka iniwan na ako ng tatay ko. Ang lakas talaga ng ulan. Parang umaangat na nga yung tricycle, then may kasamang hangin. So, iyak talaga ako ng iyak. At takot na takot ako kasi feeling ko ay iniwan na ako ng tatay. And then, biglang tumigil yung ulan, may nakakita sa akin na lalaki, sabi niya, Tutoy, bakit ikaw ay umiiyak? Bakit mag-isa ka lang? So, iyak ako ng iyak, sabi ko, iniwan na po ako ng tatay ko. Sino ba ang tatay mo? So, binagin ko yung pangalan. Huwag ka mag-alala, kailangan yung tatay mo, pupuntahan ko. Sige, pero iyak pa rin ako ng iyak. Hanggang sa after few minutes, dumating na yung tatay. Alam niyo po, pagdating niya, bigla akong tumigil sa kami. Why? Sapagkat nandiyan ang tatay. No. His presence is there. Nakalma ako. No? Yung fear ko ay nawala. Why? Because of the presence of my Father. Dito po mga kapatid, I believe si Zechariah, no, during this time, hindi lang siya natakot dahil nakita niya itong angel. No? Kundi, natakot, bukod sa siya natakot, no, matagal na siyang takot. Because of what they are experiencing as a country, as a nation. Talagang matindi ang pag-usig na ginagawa sa kanila ng Roman Empire. At doon nagpakita ang Panginoon. God is assuring Zechariah, hey, I'm still here. Nandito pa ako. Hindi ko kayo iniiwan. No? Kahit 400 years akong nawala, or tumahimik, hindi nawala eh. Tumahimik, but I am still. I am here. Diba? Ngayong umaga mga kapatid, kung nararamdaman natin o parang naiisip natin, nawala ang Diyos. Hindi tayo pinapakinggan. No? Ito pong simula, no?
Itong preparation ng pagdating ng Panginoon, nawa ipaalala sa atin yung umaga that God is here. No? God is present. No? Sabi dito, then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. Alam niyo po ba kung bakit natakot dito si Zechariah? Nung makakita siya ng anghel. Okay? Then sabi pa dyan, do not be afraid, Zechariah. Kasi sabi po sa Exodus 33:20. Basahin niyo po natin. Ready? Ready. But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Ito po talatang ito sa Exodus. Ito po yung sabi ni Moses. Ang tagal na natin magkaibigan. Ang tagal na natin nagko-communicate, but you never showed your face to me. No? Hindi mo pa pinapakita, Panginoon, ang mukha mo sa akin. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? You cannot see my face, for no one may see me. At alam po ninyo, kung merong ipinapamaster sa mga Hudyo na libro, ang mga Hudyo, ay yung lahat ng sulat ni Moses. At isa ito sa kanyang sinulat. No? Sabi niyan, no one can see the Lord and live. Pagka nakita mo daw ang Diyos, mamamatay ka. Bakit? Sapagkat napakabanal ng Panginoon. Walang kasalanan. No? Na mananatili sa kanyang presensya. Kaya every time na merong divine appearance, natatakot sila na baka bigla silang mamatay. At dito po, sa punto ito, sa kanila pong pag-aalay ng mga priest, meron pong sa tabernacle nila, may division yun, yung templo. Merong Holy of Holies at merong Holy Place. Ang nakakapasok lang po sa Holy of Holies ay yung mga chief priest. Yung pinakamataas na posisyon. Okay? At pagka kayo pumasok doon at meron kang kasalanan, patay ka automatic. Kaya, yung kanila pong damit, no? Sa laylayan, merong bells. Tagalog siya bells. Hindi naman kampanan. Kalimbang, ano yan, tama? May mga kalimbang doon, ano? Alam niyo kung bakit kailangan may gano'n? Kasi habang pagpasok nila doon sa Holy of Holies, kailangan pakinggan nila yung kalimbang. Ang ibig sabihin, buhay pa. Hanggang sa lumabas. At meron pa silang talit na nilalagay na lubid, no? Na mahaba. Kasi, pagka hindi na nila narinig yung kalimbang, ibig sabihin na matayo. So, ang gagawin ng mga ibang priest, hihilahin na lang yung tubig. Kasi hindi sila basta pwede pumasok doon. Mamamatay sila. So, hihilahin. Ganun katindi. Ang kabanalan ng Panginoon. Kaya nung makita ito ni Zechariah, nagtakot siya. Itong angel na ito kasi baka makita no, na may kasalanan siya tapos bigla siya mamatay. Pero makikita natin mamaya no, gaano ba katuwid ito si Zechariah at saka si Elizabeth. Pero ito po yung dahilan kung bakit siya natakot. Baka mamatay siya that time. Okay? Pero itong pagpapakita ito no, ng angel of the Lord ay papakita, pagbibigay ng kasiguruhan na kay Zechariah na dito pa rin. Na hindi ko kayo iniiwan. Okay? At ito po ang gusto ko pa rin mapansin. Okay? Ito po ang gusto ko pong mapansin natin. Si Zechariah, nagpakita itong angel of the Lord when he was worshiping the Lord in the temple. And this is what I realized. Naririnig yun ang klaro ang boses ng Panginoon when you worship in the temple. Okay? Hindi nyo maririnig ng klaro ang boses ng Panginoon sa ibang lugar. Hindi nyo maririnig ang boses ng Panginoon ng malinaw. Kung kayo ay nasa party, kung kayo po ay nasa outing, pag sa panahon ng pagtitiko. Di mo ba? Sapagkat ganito po ang sabi dito sa Matthew chapter 18 verse 20. Basahin niya po natin. Ready? Begin. For wherever you will be gathered in my name, there
verse na to. Kung sisimulan niyo itong Matthew chapter 18 sa verse 15, ito po ay tungkol sa pagdidisiplina. No? Pagka may isang tao, isang kapatiran na nagkasala, dapat kausapin mo siya one-on-one. Okay? Pagka ayaw pa rin niyang i-let go yung kanyang kasalanan, kumuha ka pa ng isa na kasama para, kumbaga, pangaralan siya, kumbinsin siya na isuko na niya yung kanyang pagkakamali nila. Pagka hindi pa rin, dalhin mo sa church. Pag ayaw pa rin, eto na. Kung ano man yung inyong pagkasunduan, yun ay, kumbaga, i-bless ng Panginoon. Sapagkat, kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon in my name, God is in their midst. Okay, so ito po, hindi po ito, ang context nito ay hindi pang-worship service. No, kundi ito ay during the disciplinary action. But, ang point ko po dito mga kapatid, kung ang Panginoon ay nasa kalagitnaan during the disciplinary action, how much more sa ating pagsamba sa Kanya? Nakaya niyo po ako? Nasundan niyo ako? Kaya ang Panginoon, mga kapatid, ay kasama natin yan. At gaya sabi ko sa inyo kanina, walang ibang lugar kung saan niyo maririnig ng maliwanag ang boses ng Panginoon. When you worship Him, it's in the temple. Okay? Katulad po ng naranasan ni Zechariah. Kaya nga, ang sabi dito sa Psalm 122 verse 1, ano ang reaction ni David? Basahin niya po natin. Ready? Begin. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Si Haring David, no? Alam niyo nung unang binabasa ko lang to, wala lang to sa akin. Pero nung pinag-aralan ko ito ng mas malalim, si Haring David ang nagsalita nito. Ano yung ibig sabihin nito? He is the leader of the land. And the busiest person in the land is the king. Ang daming gustong kumausap dyan, ang daming gustong magpa-counsel dyan, ang daming gustong hingin ang kanyang desisyon. At bukod pa sa buhay ni Haring David as king, ang dami pang gustong pumatay sa kanya. Kaya napaka-stressful ng buhay ni King David. Pero, basta't may nag-invite sa kanya to go to church, to go to the house of God, natutuwa siya, nagagalak siya. Ilan sa atin ngayong umaga, ang pagdarating ng linggo, ay excited. Kasi yes, magkikita-kita na naman kami para sambahin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hanggat hindi tayo dumadating sa ganong attitude, you will never hear the word of God. You will never hear God's voice clearly if you are not excited and going to church. Kasi ang mga tao na kinakausap lang ng Panginoon ay yung mga tao na willing makinig at sumunod sa kanyang sinasabi. Si Haring David, alam niyo ba, hindi siya natalo sa lahat ng mga gera niya. Why? Because he is glad, no? And he is willing to listen and obey sa gusto ng Panginoon. At naniniwala ako ngayong umaga, if we are willing, excited, to listen and obey the Lord, ano man ang inyong pinagdadaanan ngayong umaga, ano mang pagsubok niya, katulad po ng naranasan ni King David, they became victorious. Hindi po matatanggal itong mga pagsubok na ito. Hindi yan tatanggalin ng Panginoon. Pero gagawin ng Panginoon, God will give you wisdom, and strength to overcome those. Okay? So yan po ang makikita natin dito kay David. Kung gaano niya ka-priority ang oras niya para sa Panginoon. Sa kabila ng hectic schedule, sa kabila ng napakahirap na schedule niya, meron siyang time for the Lord. In fact, sabi sa Psalm 119, 164, 7 times a day, I praise the Lord. 7 beses sa isang araw. Pinupuri niya ang Panginoon. Diba? So, again, kung gusto niyo po natin maging successful sa buhay na ito, let us prioritize worshiping the Lord. Okay?
let's give time. Sabi pa dito sa 2 Samuel chapter 22 verse 7, basahin niya po natin. Ready? Begin. In my distress, I called to the Lord. I called out to my God. From His temple, He heard my voice. My cry came to His ears. Mga kapatid, pagka kayo ay distress, saan kayo pumupunta? Saan kayo, o anong ginagawa? Para ma-relieve kayo. Si Haring David, may isa na siyang pinupunta. Sabi niya, from his tent, in God's tent. Nagsisimba siya. Di ba? Pag marami siyang problema, nagsisimba siya. Di ba? Ibang mga tao, pagka maraming problema, yung mga hindi mananampalataya, anong ginagawa nila kung maraming problema? Di ba? Nag-iinom, nagbibisyo, o saan nila. Ano po ano-ano mga ginagawa. Tayo po mga mananampalataya, anong ginagawa natin pag marami tayong problema? Maraming pagsubok sa buhay po natin. Naglilimaling tayo, nag-shopping. Di ba? At kung ano-ano pa. At alam niyo po ba kung gano'n ang ating outlet? Alam niyo ba na panandali ang saya lang yun? Pero, after that, no? Ano mangyayari sa atin? Diba? Ang daming gastos. Ang dami na naman utang. Pero mga kapatid, kung kayo ay maraming problema sa oras na yun, worship. You go to the temple and worship. Huwag niyong ipagpaliban ang gawain ng pagsamba sa tao. Because the Lord will clearly reveal His will, His voice to each one of us. Okay? Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ito pong word na day dito, alam niyo ba kung bakit capital yan? Capital B? Because that means the day of the Lord. The day of His coming is approaching. Kaya dapat, sabi dito, huwag na tayo umabsent. Ano? Huwag na tayo kung saan-saan pumunta pagka sa panahon ng pagtitipon. Katulad ng ginagawa natin. Sa halip ang gawin ko natin, let us encourage one another. No? Sana huwag niyong hintayin na si pastor lang ang mag-invite. No? Or si Kuya JJ lang, or kung sino man ang mag-invite. Sana tayo po, bawat isa, no? Salamat ka sa Panginoon sapagkat ang tindi ng technology natin. All of us are one text away. No? Hindi nga one call away. Text away. No? Na ilang seconds lang yun. Di ba? At ilang buses ang ginagamit natin sa pag-text na kita tayo sa atin or kita tayo sa pagtitipon. Di po ba mga kapatid? Sabi dito, huwag natin kaligtaan, huwag natin pabayaan. Di ba? Of course, may mga times na may mga emergency, no? May mga bagay na hindi tayo maiiwasan ng mga sitwasyon. Pero, ang gusto ko kung sana maging attitude namin lahat when it comes to Sunday, let us prepare. No? Let us be prepared. No, hopes, malapit ng Sunday, kailangan ay paghanda ko. At kung sakaling sana may conflict, no? Kung may conflict, baka naman pwede natin ipaglaban. Pwede ba magsisimba muna ako? Di ba ba? Nag-try na ba kayo ng gano'n? Pwede ba magsisimba? O kaya, ay, simba natin yun. Natutuwa ako kay Nanay Belen sa kay Tatay Will. Simula nung sinuko nila ang buhay nila sa Panginoon. No? Lagi nilang sinasabi pag may bibisita sa kanila. Sa hapon na lang may pupunta. Kasi sa umaga, nasa church siya. Di ba? Layo naman ngayon. No? Pero yun ang kanilang yun ang kanilang sinasabi sa mga gustong bumisita sa kanila Sunday morning. Kaya sabi nila, hapon na lang o kaya Monday na lang. At alam niyo, masasakit yung mga tao pagka nakita nila, nalaman nila na mahalaga sa iyo ang Sunday. Na pinaglalaban sa kanila. At lalo higit sa Panginoon. No? Pagka nakita niya, itong anak kong ito, pinapareho ng Christ. Kaya mga kapatid,
nawa maging challenge ito sa bawat isa sa atin. No? Ito kung experience ni Zechariah. Hindi nagpakita ang angel of the Lord sa bahay ni Zechariah. Hindi nagpakita ang angel of the Lord habang siya naglalakad papunta sa church. Nagpakita ang angel of the Lord nung siya ay sumasamba. Marahil gusto natin na, hindi lang marahil, pero I'm sure gusto natin na marinig ang boses ng Panginoon. Ang kanyang instruction. You come to church, you will hear Him clearly. Okay? So, yun po ang unang makikita na assurance na pinakita, pinaramdam ng Panginoon kay Zechariah. No? Andito pa ako. Hindi ako nawawala. Hindi ko kayo iniiwan. At ganoon din mga kapatid, kumbaga, dito sa Metro Manila, sa ating pong pakikipaglaban sa araw-araw dito, God is always with us. Hindi niya tayo napapabayaan. Kaya sana huwag kayong diskarte ng sarili. No? Lagi tayong humingi ng tulong, ng karunungan sa ating buhay. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang God's divine presence, but God's delightful promise. No? Ang pangalawa na inassure, no? Nung pagpapakita ng angel kay Zechariah, ay yung nakakatuwa na pangako niya. No? Nakapagtanggal ng burdens na pangako niya. Ano ba yun? Sabi dito, verse 13, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. No? Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. Sa isang babae, or kahit siguro sa mag-asawa, na nangangarap na magkaroon ng anak. Nag-try na ng maraming kung ano-anong paraan. Pero bigo pa rin. At kung si Zechariah dito ay 80 years old at si Elizabeth ay 70, alam niyo po ba na ang mga kababaihan noon, nag-aasawa sila ng 13, 14 years old. No? Bakit? Dahil para malalakas pa sila. At yung kanilang magiging anak ay malakas din. At para mas marami silang magiging anak. Okay? At bakit 14, 15 years old? Para maging malakas pa rin yung babae, mag-alaga ng mga anak. Yun po ang role ng mga kababaihan. Imagine kung nagpakasal, itong si Elizabeth, when she was 14, at siya ay 70 years old na nito, gano'n na katagal siya naghihintay? Diba? At yun nga, ang sabi dito, he was barren, or she was barren. No? Siya ay bao, hindi na siya magkakaanak. Pero, ano ang mararamdaman mo? O kaya ano ang nararamdaman ni Zechariah? No, after how many years? 50 years? Ng pananalangin at pag-iintay, biglang may magsasabi sa akin, magkakaanak ng isang lalaki. Napakahalaga na no? You will bear a son. Sapagkat napaka-importante sa mga Hudyo na ang panganay nila ay lalaki. Okay? And then you are to call him John. So dito mga kapatid, palagi napangiti. Ano? Itong si Zechariah ng marinig niya. Diba? Itong napakasaya, napakaganda balita na ito, pangako niya. Bagamat kung babasahin natin yung mga sumunod, nag-doubt siya kung bakit. Paano kami magkakaanak? Eh, ang tatanda na namin. Diba? Tingnan niyo po dito. Okay. Ang tatanda na namin. No? At saka, siguro sabi niya, bakit ngayon lang? No? After 50 years, ang hirap na, mag-alaga. Biro mo, ang 70 years old ka, magkakaanak pa kayo. Kaya mo bang habulin? No? Pag nag-20 years old yun, di ilang taon ka na, 90 years old. Ang tingin na, pagkaihatid doon na yun sa school, sasabihin ng mga kaklase niya, lolo mo ba yan? Di ba? So, mga kapatid, sa kabila ng ganong pangyayari,
we need to trust God's timing. No? Ang sabi dito sa Isaiah 55 verses 8 to 11. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. May mga bagay o may mga panalangin po tayo na kung susuriin natin yung panalangin natin, parang mas magaling pa tayo sa Diyos. Di ba? Mas alam pa natin kung ano yung makakabuti. Tama nyo? Pero, tandaan po natin, may mga sa mga prayers na ang tagal sagutin ng Panginoon. Katulad nito, ni Elizabeth at sa ni Zechariah, na almost 50 years siguro ito, na naghintay. Sabi dito, ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. Declares the Lord. And, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts, your thoughts. Mga kapatid, tandaan natin na hindi natin kayang abutin at unawain ang kaisipan ng Panginoon. No? Talagang kita niya lahat. No? Alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. At kung ano yung ibigay niya, itinutugon niya sa ating kung mga panalangin. Yun po ang makakabuti. Alam na alam po natin na may tatlong sagot ang Panginoon sa panalangin. Di ba? Una ay, yes. Di ba? Pagka alam ng Diyos na makakabuti yun sa'yo, yes yun. No? Pero pagka alam niya makakasama yun sa'yo, ano sagot niya? No. Pagka hindi mo pa kailangan, no? Wait, no? Pagka kailangan mo pang ihanda ang iyong sarili, wait. Wait, meron, ako nakausap noong January, nagpe-pray siya ng sasakyan. Nagpe-pray siya ng sasakyan. Ang tagal na nagpe-pray na magkaroon siya ng sasakyan. Medyo may edad na nga siya eh. Sabi ko, kaya mo pa kayo mag-drive? Kanya ay, siguro naman, nung makakapag-drive pa ako. Tapos nakausap ko yung isang pastor. Sabi niya, yung pastor na yan, pray na magkaroon sa sasakyan. Hindi naman nag-a-apply ng lisensya, ng driving license. Kumbaga, he's not preparing himself. Kaya hindi bibigyan ng Panginoon kasi he's not preparing himself. He's not yet prepared. So, ganun po, no, mga kapatid. Sumihin niyo yun yung mga pinapanalangin. Lord, sana bigyan mo ko ng maraming pera. Are you ready for a lot of money? Diba? May knowledge ka ba how to manage it? Diba? Kaya, tandaan po natin, when God's answer is wait, baka hindi ka pa prepared. Baka kailangan mong ihanda ang iyong sarili. God's thoughts are not our thoughts. Kaya kailangan kang tiwalaan natin. Okay? And then, saan pa dito? As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so that it yields seed to the sower and bread for the eater. Ito, verse 11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Mga kapatid, marami kayong narinig na pangako ng Panginoon. Di ba? Ang ginawa ko ito ang gagawin ng Panginoon. Pero, many times, kahit gawin mo itong sa bagay nyo, bakit parang hindi pa rin nangyayari yung kanyang ipinangako? Tandaan po natin ito. Lahat ng pinangako ng Panginoon, it will return to Him na hindi na-accomplish yung o hindi babalik sa Kanya na hindi na-accomplish yung purpose. No? Talagang yung pinangako niya na panghahawakan natin mangyayari. No? Sapagkat ang sabi niya, lahat ng sinabi niya, hindi yun mawawala ng kabuhan. Babalik sa Kanya yun na na-accomplish ang purpose. Katulad ng ulan at snow, alam niyo kung bakit bumabagsak ang ulan at ang snow? Para diligan ang lupa. Para diligan ang mga tanim. No? Bago sila umakyat ulit. Bago sila mag-evaporate ulit. No? Sinisigurado muna na itong mga ulan na ito na nadiligan muna yung mga dapat diligan. So, ganun din po ang Word of God.
pag binitawan ito ng Panginoon, when you claim it, no, mangyayari yung purpose. At hindi yung babalik na hindi nila. Ganun kasigurado. Ganun kasigurado ang pangako ng Panginoon. Ano ba ang pangako niya? Sabi dito sa verse Jeremiah 29:11, sabi niya po natin, ready? Begin. For I know the plans I have for you, Declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and yung prosper po dyan, huwag niyo pong isipin na ang plano ng Panginoon ay maging billionaire tayong lahat. O kaya billionaire tayong lahat. Ang ibig sabihin ng prosper dyan is the Lord wants to supply every need that we have. No? At yung prosperity na tinutukoy din dyan ng Panginoon ay after this life, you will experience that kind of prosperity. So ito po ay pang long term. No? Ito ang pangako ng Panginoon. Okay? So, sana huwag nyo i-claim na, isipin na, uy, ang ako ni Lord. Or, magiging billionaire ako ni Lord. Gagawin ako billionaire ni Lord. Kasi, baka pagka inasahan nyo ito, tapos hindi mangyari, magtakot tayo sa So, let's always think, no, kung ano yung context dito po, verse 10. And then, sabi pa ng Panginoon sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, ito po gusto kong pakita natin dito. Dito sa John chapter 10, verse 10. Kung ang ginagawa mo ngayon ay yung kalooban sa inyo ng Panginoon, then, sabi dyan, I have come that you may have life and have it full. Kumbaga, the Lord will bless you. But, kung ang ginagawa mo sa oras na ito, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. No. It will only steal and kill and destroy you. Tandaan niyo po yun. Okay? Kaya, lagi natin pong sumiin, ano ba itong pasya na gagawin ko? No? Ano ba itong ginagawa ko ngayon? Is this the will of God? Ito ba ang gusto ng Panginoon sa amin? Ito ba yung plano ng Panginoon sa amin? Kasi ang plano ng Diyos sa amin ay paunlarin ang buhay natin. Ayusin ang buhay natin. Pero kung iba ang ating kung susundin na plano, it will only steal, kill, and destroy. Kung plano ng iba at hindi plano ng Diyos, ang ating po susundin. Okay? And then, sabi po sa Luke chapter 22, verse 42, sana ganito po ang ating maging panalangin everyday. No? Sa halip na utusan natin ng Panginoon, Lord, ganito ang gusto ko. No? Ganito ang gawin mo. Ang Panginoon sa Kristo, He has the right, no? To say what He wants. Hindi naman sabi niya eh. Diba? Kung gugustuhin ko na iligtas ako o tumawag ng legions of angels to save me, kaya kong gawin. Pero ito ang aking ipinanalangin. Sabi niya, masaya po natin, ready, begin. Father, if you are with me, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. I know may mga desire tayo sa ating mga puso. May mga gusto tayong mangyari. Meron tayong gustong marating. Di po ba? Pero nawa magpasakop tayo sa Panginoon, sa kalooban. Sapagkat ang kalooban niya, yun po ang kakabuti sa atin. Sana, at the end of our prayers, no? Sana sa sasabi natin ng ating kung makagustuhan, ito ang ending. Yet, not my will, but yours. Kalooban mo po kami. Kung ano yung kalooban mo, yun ang aking tatanggapin, yun ang aking papasalamatan, at yun ang aking susunod. Okay po? So sana po, clear po yan. Tingnan niyo po ito, mga taong ito. Moses waited for 40 years to lead the Israelites. Di ba? David waited 12 years to become the king. 12 years since nung siya in-anoint ni Samuel. Imagine, 12 years bago siya naging hari. And then si Abraham waited 25 years bago ipanganak si Isaac. 75 years old si
Abraham, nung sinabi ng Panginoon na magkakaanak ka. Imagine, 25 years pa. And then, si Joseph the Dreamer, 13 years bago siya naging Prime Minister ng Egypt. Yung 13 years na yun, hindi easy years yun. No? Ang daming nangyari sa kanya. Nakulong siya. No? Nang matagal. No? Inabandon siya. Binenta siya. Pero after 13 years, naging Prime Minister. And then si Noah, yung pinakamatid niya, no? He waited 120 years bago dumating yung mga. Alam niyo ba kung bakit pinaghintay sila ng ganyan? Una, God prepared them for a very magandang kamangha-mangha na gawa ng Panginoon. Hindi tayo basta-basta pwedeng bigyan ng Panginoon ng isang trabaho na hindi tayo. At yun din sa ating mga hinihingi, inihahanda tayo ng Panginoon sa pagtanggap. Kaya sabi dyan, amen if you are waiting for something right now. God's time is the best. So kung may mga hinihintay kayo ngayon at para bang naiinip na kayo, konting ano pa, tagal pa. No? Let us wait on it. No? Let us ask God, no, nabigyan pa tayo ng lakas para hintayin siya. Because God's time is the best. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin na assurance na ipinalam ng Panginoon kay Zechariah nung nagpakita ang angel of the Lord sa kanya. Ang pangatlo po ay God's dominant power. No? Higit na kapangyarihan ng Panginoon sa iba. Okay? Paano niya pinakita ito? Kung titignan po natin itong Luke chapter 1, verses 5 to 7, nasahin po natin. Ready? Begin. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both married. So dito po, para makita natin yung dominant power ng Panginoon, let us see ano ba ang kondisyon nitong mag-asawa. Dahil nasabi ko sa inyo kanina, is it Zechariah and Elizabeth came from the tribe of Levi. Okay? Ito po ay tribo na ang gagawin lang nila maglingkod sa Panginoon. Manguna sa pagsamba sa Panginoon. And then pagdating dito sa verse 6, both of them were righteous in the sight of God. Matuwid sila sa harap ng Panginoon, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Imagine, sabi ko nga, kung isusulat kaya ang story ko sa Bible, paano kaya i-describe ng Panginoon ang buhay? Paano kaya i-describe ng mga writers ang buhay? Ito, grabe itong description na ito. No? They were righteous, they observed all the Lord's commands, and they were blameless. So kung baga parang almost perfect ang magkasawang ito, perfect couple ito, or power couple ito. Pero pagdating sa verse 7, but they were childless because Elizabeth was not able to conceive. No? And they were both very old. So may dalawa silang matinding problema. Hindi sila magkaanak. No? Dahil si Elizabeth ay baog. At yun nga, ang pangalawa, matanda na sila. So imposible. No? Kung babasahin natin itong verse 7 ito, imposible sa human reasoning, no? And in science na magkaanak pa ito. Pero sabi dito sa verse 30, and the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are the only. Imagine,
No? Elizabeth was declared barren. No? And they were both old. So wala nang pwedeng doktor na magsabi na kayo, magkakaanak pa kayo. Pwede pa kayo. Wala na. At kung may doktor man magsabi nun, pagtatawanan niya ng mga tao. Silang dalawa sigurado, pagtatawanan. No? Sasabihin siguro ni Zechariah at Elizabeth, nanganguwarta ka lang. No? Kasi di ba sa atin dito, kung pakonsulto may bayad. No? Negative or positive man yung resulta, may bayad doon. Di ba ba? So ito, sabi ng angel, pagkakaanak. Pagdating dito sa ito muna. Nakita natin how powerful God is. Sabi sa Genesis chapter 20 verse 18, "For the Lord had kept all the women in Abimelech's household from conceiving because of Abraham's wife, Sarah." Okay, kung babalikan po natin itong kwentong ito pong si Sarah ay napakaganda, so nagustuhan siya ni Abimelech. Sabi ni Abraham, no, sabihin mo, magkapatid lang tayo. Kasi baka patayin ako ni Abimelech kung sasabihin ko mag-asawa tayo. Ang ganda mo, Sarah. So, ganun nga nangyari. Magkapatid sila. Kaya akala na kung si Abimelech, pwedeng asawahin itong si Sarah. So, nung kinuha niya itong si Sarah para maging asawa, pinarusahan ng Panginoon lahat ng mga babae dun sa lugar nila. No? At anong ginawa ng Panginoon? The Lord had kept all the women in Abimelech's household from conceiving. At noong unang panahon, napaka-importante ang magkaanak. At nakakahiya pagka hindi ka magkaanak noong panahon. Okay? So, sino ang nag-control ng conceiving? Ang Panginoon. Okay? Walang ibang Diyos-Diyosan na mababasa kayo sa Biblia o sa kahit anumang kasulatan. Pinigilan ang pagbubuntis. Ito lang. And then, ano pa sabi sa Genesis chapter 30, verse 22? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Then God remembered Rachel, And God listened to her and opened her womb. So, ang Panginoon ang nagsasara, siya rin ang nagbubukas. Diba? Si Rachel was declared baog din, no barren. Pero, dahil sa kaawa-awa niya siya, dahil yung ate niya, ang dami ng anak. So, ginawa ng Panginoon, binuksan niya yung womb, no, ni Rachel at nagkaroon sila ng anak na dalawa. Ang sabi po dito sa Luke chapter 1, verses 24 to 25, sabi niyan, "Now after those days, his wife Elizabeth conceived, and she hid herself 5 months, saying, Thus the Lord has dealt with me in the days when he looked on me to take away my reproach among the people." Ganun po katindi pagka wala kang anak. Hindi ka magkaanak. No? You are a reproach. No? Nakakahiya ka. No? Sa harap ng iyong mga kababayan, ng iyong pamilya. Madalas ang iniisip ng mga tao kung bakit hindi ka magkaanak, may kasalanan kang ginawa. Ganun po ang thinking. Pero, ito nga, nung pagkatapos ng usapan ni Zechariah at saka ng angel, pag-uwi ni Zechariah sa bahay nila, no? By the way, hindi po, anong tawag dito? Binagic. Yung si John, nagsiping po pa rin itong si Zechariah at saka si Elizabeth. Imagine, matanda na sila. Pero, according sa mga Bible scholars, when we went home, after that, nabuntis ito si Elizabeth. Okay? So, tuwang-tuwa itong si Elizabeth. Sapagkat, finally, yung kahihiyan, no, ay tinanggal na sapagkat siya ay nagkaanak. So, mga kapatid, makita po namin dito sa umaga nito ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Gaya na sabi ko sa inyo kanina, when you are worried, when you are afraid, alam niyo ba na itong tatlong ito ang nakakalimutan natin? No? Nalilimutan natin yung presensya ng Panginoon. That God is always there. Kahit hindi natin siya nararamdaman at nakikita. God is there. Ang pangalawa na nalilimutan natin when we are afraid, no, ay
ay yung pangako niya. No? Pinagdududahan natin, totoo ba yun? Ganun pa talaga mangyayari yun. And then ang pangatlo, na nakakalimutan natin, when we are afraid and when we are doubting, when we are worried, ay yung kapangyarihan. Anong nararamdaman mo ngayon umaga? Ngayon patapos na ang 2025. Ano ang naranasan mo sa Panginoon ngayong 2025? Do you experience His presence? Do you experience His promise? Ano? Na-experience mo ba yung kapangyarihan? Mga kapatid, nagpakita ang Panginoon. No? Nagparamdam. Nagparinig ang Panginoon kay Zechariah to assure him of three things about the Lord. No? That His presence is still there. No? That His promise still exists. No? And that His power, no, we can depend on His power. Kaya umaga mga kapatid, kung ubus namin yung momentum, alalahanin natin po, as we celebrate Christmas, ito po ang gusto ko paalala sa akin. His presence, no? His promise, and His power. At nawa itong katotohanan ito ay paunin natin sa pagharap natin sa 2026. Kahit ay manalangin. Salamat Panginoon sa inyo pong paalala. Salamat sa inyong salita. Salamat po sapagkat ito ay buhay. Ito ay tumikilos. Ito Panginoon ay naaangkop sa kahit anumang pinagdadaanan namin. Panginoon, ngayon pong umaga, tulungan mo po kami. Huwag matakot. Maniwala lang kami sa inyo po, Panginoon, nireveal sa inyo po sa inyo. Panghawakan namin, Panginoon, ito. At kung merong isa o ilan sa amin dito, ang parabang lumuluwag na ang kanyang paghawak sa inyo po, Panginoon, mga pangako. Humihina na ang pananampalataya. Lord, nawa sa Paskong darating na ito, ipaalala sa amin that you are still there. You are always there. Hindi mo kami iiwan. Na ang mga pangako mo ay inyong tutuparin pa. In your own way and in your own time. At ang inyong kapangyarihan ay laging mararanasan natin. Hindi mo kami tititirin, Panginoon. Hindi mo pagkukulangin ang inyong kapangyarihan na mararanasan natin. Ngayong 2025, nagpupuri ng papasalamat ko. Sapagkat naranasan ka namin, ginabayan mo kami, tinuruan mo kami, Panginoon, sa maraming mga pagsubok. Salamat sa kapangyarihan mo na aming naranasan. Dalangin ko po na ang mga bagay na ito ang magpalakas ng loob sa amin na harapin ang 2026, Panginoon. Hindi namin alam kung ano mangyayari, but kami po ay tumitingin sa inyong salita at yun po ang aming susundin. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, atin po natin itong